Kinaumagahan, nasa bahay niya siya. Napagod siya pagkatapos ng ilang pagsubok, at naisip niyang may ilang araw pa bago ang tunggalian, bagamat unti-unti siyang bumubuti. Ngunit kulang pa rin siya sa lahat ng larangan kumpara sa kanyang kapatid at iniisip na walang paraan na mananalo siya kung magpapatuloy ang mga bagay na ganoon. Kaya sinabi niya sa kanya na okay lang kung gusto niyang sumuko. Sinabi ni Yuka na palagi siyang ikinukumpara sa kanyang kapatid at hindi siya matalo sa anumang bagay. At napilitan siyang sumuko sa maraming bagay. Ngunit ang magic craft ay ang isang bagay na tumanggi siyang isuko kailanman. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mananalo sa ganitong paraan, at sinabi niya sa kanya na maging mas mahigpit. Sinabi ni H na hindi siya magpipigil ngayon, at sinabi niya na iyon ay mas katulad ng gusto niya. Kaya nagsimula na silang mag-practice. Siya ay ganap na pinatuyo sa gabi, kaya siya ay binuhat niya sa kanyang likod. Kinabukasan, inatake siya nito. At sinabi niya sa kanya na siya ay nakapasa dahil nagawa niyang basagin ang kanyang harang. At bumagsak siya sa lupa sa tuwa dahil, sa wakas, nagtagumpay siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay nagtrabaho ng husto upang makamit ito. Nasa Magic Academy sila noong araw ng tunggalian, at tinanong niya ito kung handa na ba siya. At sinabi niyang oo, at natigilan sila nang makita ang mga taong nakatayo sa harapan nila. Tinanong ng press si Maizo Ayuika na magkomento sa Magic Duel at tinanong kung may conflict siya sa kanyang nakatatandang kapatid. At tinanong niya sila kung ano ang kanilang ginagawa doon. Ang sabi ng press ay mag-aaway ang magkapatid na babae ng pamilya Maizuha, kaya karaniwan na sa kanila ang maingay. At sinabi ng bida na ang labanan sa pagitan ng mga mag-aaral ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang angkan ng isang maharlikang pamilya ng salamangkero. Nang maglaon, sila ay nasa stadium, kung saan ang lahat ay nagtipon upang makita ang tunggalian sa pagitan ng dalawang kapatid na babae, at siya ay tumingin sa unahan at tinanong siya kung sa palagay niya ay hindi ito labis. Sinabi niya na bihirang mangyari ang isang magic duel, at ito ay parang isang kaganapan. Tumingin siya sa kanya. Pagkatapos ay tinawag ng nagkomento ang dalawang kalahok at sinabi sa kanila na pumunta sa entablado. Sinabi niya na oo, ngunit siya ay kinakabahan at hindi maganda, kaya sinabi niya sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Tumingin siya sa kanya, at gumaan ang pakiramdam niya. Kaya't sinabi niya na oo, at naisip niya na siya ay isang misteryosong tao dahil ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa kanyang puso. At maya-maya ay nakatayo na sila sa harap ng isa't isa. She asked him, kaya hindi na siya nakatakas. At sinabi ni Yuka, syempre. Bakit siya tatakas? Naisip ni Aruka na siya ay walang pakundangan at tinanong siya kung sa tingin niya ay maaari siyang manalo laban sa isang tulad niya. Pero tiwala siya na mananalo siya laban sa kanya. Pinagmasdan niya ang kanyang lakas at sinabi na tila siya ay umunlad sa nakalipas na 2 linggo. Habang iniisip ni Yusha na napakalakas niya dahil napakalawak ng pagkakaiba ng magic powers nila, naisip niyang hindi siya matatalo laban sa kanya. Pagkatapos ay magsisimula ang mahiwagang tunggalian, at sinabihan sila ng komentarista na simulan ang laban. Pakiramdam niya ay pinaikli niya ang kanyang pag-awit, ngunit nandoon pa rin siya, at ang kanyang kapatid na babae ay patuloy na gumagalaw. Ang pag-iisip ng pangunahing tauhan na patuloy na gumagalaw ay ang batayan ng labanan, kaya ipinapalagay niya na dapat ding malaman ni Ruka ang sanhi ng hidwaan sa pagitan ng dalawang salamangkero. Sa paghahambing, si Yuka ay labis na kinabahan na nakalimutan niyang kumilos at nawala ang bentahe ng bilis na kaakit-akit. Inatake siya ni Ruka gamit ang first level aqua sorcery, ngunit napigilan niya ito at nagulat siya dahil lumalakas siya. Natigilan ang kanyang kapatid na, sa loob lamang ng 2 linggo, naging mas malakas siya kaysa dati. Natutuwa siyang marinig na pinuri siya ng kanyang kapatid, ngunit tinanong niya ito kung ano ang ikinatutuwa niya, dahil ito ay isang paghahambing lamang,
at nilinaw na hindi niya ito pinararangalan. Sinabi niya sa kanya na ngayon ay tataas niya ang kanyang magic level, at ginamit niya ang second level na Water Blitz, na hindi niya kayang tiisin, at nahulog siya pabalik sa pavilion at nasugatan ng husto. Tumingin si Kusanagi Minato sa kanya at inisip na mas mataas ang tsansa ni Yuaka na manalo sa kanyang nakakaakit na bilis. Ngunit alam niyang mas malaki ang kabilang partido kaysa sa kanya. Lumapit sa kanila si Meizo Aroka at sinabing isa siyang malupit na lalaki at tinanong siya kung hindi siya tutulungan habang pinoprotektahan niya siya. Ngunit sinabi niya na hindi na kailangan para doon, at tinanong siya nito kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Laking gulat niya nang makitang nakatayo ang kapatid at inisip niya kung paano niya kakayanin ang kanyang level 2 magic attack habang nakatayo pa rin. Sinabi ni Yuka na hindi siya magpapatalo dahil ang magical craft lang ang mayroon siya. Kaya kahit na nawala sa kanya ang lahat ng iba pa, ito ang tanging bagay na hindi niya kailanman isusuko. Ginamit niya ang lahat ng kanyang magic power para salakayin siya, ngunit hindi niya nagawang tamaan kahit isang beses. Sinabi niyang tiyak na mananalo siya laban sa kanya at susuko, ngunit napagod at nahulog dahil naubos ang kanyang enerhiya. Napagpasyahan ng referee na naubos na ng contestant na si Iwaka ang lahat ng kanyang magic power, kaya ang tagumpay ay napunta sa contestant na si Ruka. Siya ay nagdadalamati dahil hindi niya kayang talunin siya. Pinuntahan siya ng bida, sinubukang pakalmayan siya, at iniisip na ito ay isang labanan ng paggamit ng mahika batay sa pagsasaayos ng mahiwagang kapangyarihan. Ngunit natalo siya sa dami ng kapangyarihan ng mahika. Tinanong siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae kung naiintindihan na niya ngayon na wala itong talento at sinabi na baka naisip din niya ito. At totoo raw na wala siyang talent, clumsy, at halos hindi umuunlad. Siya ay hindi rin mahusay at nagiging mas mahina sa panahon ng tunay na pakikitungo. Ngunit siya ay isang masipag, dahil masigasig siyang nagsasanay araw-araw na parang tulala at tinatanong siya kung ang kabiguan ay resulta ng kanyang pagsusumikap. Sinabi niya na kumpirmado na siya ay natalo. Ngunit gusto niya ang mga masisipag na tulad niya at sinabi niya na ito ay kanyang disipulo, at nakita niyang hindi kasiya siya nang magsalita si Ruka tungkol sa kanya. Si Yuka ay nagsimulang umiyak habang ang kanyang kapatid na babae ay nagsabi na siya ay masyadong mapagmataas para sa isang taong may magic power na 100. Ngunit sinabi niya na ang parehong lalaki na may ganoong kalakas na mahiwagang kapangyarihan ang matatalo sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay mahusay sa spoutong walang kaparerikan, kaya siya ay napakahusay sa iyon, at sinabi niya sa kanya na siya ay hindi ang isa upang maging kanyang kalaban. Pagkatapos ay lumitaw si Ruji at nasa sabik, dahil sa wakas ay kanyang turn na. Sinabi niya sa kanya na magmadali at tapusin ito, at sinabi niya na hindi niya kailangang sabihin ito sa kanya ng 2 beses. Habang hawak ni Kusanagi si Yuka, iniwan niya ito sa mga upuan sa gilid at sinabihan siyang bigyang pansin ang kanyang laban. Tiningnan niya ang sugat niya dahil hindi naman masakit ang katawan niya at naghihilom na rin ang mga sugat niya. Habang inaakala ng bida, bagamat sinabi niyang kaya niya itong talunin sa pamamagitan lamang ng isang magic power na halaga na 100, walang paraan na manalo siya kung hindi niya gagawin ang lahat. Ngunit nagpasya siyang panatilihin ang kanyang magic power sa 100 gamit lamang ang isang katangian at pupunta ng walang incantation. Maaaring namatay siya dahil hindi siya nagtakda ng magic barrier kung siya ay direktang tumama, ngunit naisip niya na ito ay isang nakakakilig na sitwasyon. Humingi ng paumanhin sa kanya ang kanyang kalaban, sinabing hindi siya magtitimpi para sa kanya, at sinabi niya na siya ang magiging isa sa pagpigil. Samantala, ang mga mag-aaral ay nagpapasaya sa kanya at sinabi sa kanya na huwag pumunta sa lahat ng paraan, dahil siya ay dapat na nasa tabi niya. At sinukat ng bida ang kanyang lakas, na 8,000 magic powers.
Naisip niya na kadalasan ay hindi ito magiging malaking bagay, ngunit sa ngayon si Nair ay mayroon lamang 100 na magic power, kaya kung hahayaan niya ang kanyang pagbabantay, siya ay mamamatay. Ang pangalawang laban ay sinimulan, at sinabi sa kanya ni Ryuji na huwag magtanim ng sama ng loob. Naisip niya na sa isang pag-atake na ito, mahahanap niya ang katotohanan kung natalo niya ang mga dalangkwenteng iyon. Habang iniisip niya kung kakayanin niya ang kanyang buong kapangyarihan, inatake ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo at sinabing siya ay napakabagal. Laking gulat ng lahat dahil madaling natapos ang laban habang ang kanyang kalaban ay walang malay sa lupa. Inihayag ng referee na ang nanalo sa ikalawang laban ay ang kalahok na si Kusanagi. Nagulat si Meizo Haruka nang mawalan siya ng malay sa isang hit lang, at hindi man lang niya narinig na gumawa siya ng kahit anong incantation at iniisip kung anong trick ang ginamit niya. Sinabi niya sa kanya na natapos niya ito ng mabilis, tulad ng nais niya. Laking gulat ng lahat dahil madaling natapos ang laban habang ang kanyang kalaban ay walang malay sa lupa. Inihayag ng referee na ang nanalo sa ikalawang laban ay ang kalahok na si Kusanagi. Nagulat si Meizo Haruka nang mawalan siya ng malay sa isang hit lang, at hindi man lang niya narinig na gumawa siya ng kahit anong incantation at iniisip kung anong trick ang ginamit niya. Sinabi niya sa kanya na natapos niya ito ng mabilis, tulad ng nais niya, at si Yuka ay namangha at naisip niya na siya ay kahanga-hanga habang natalo niya siya. Sinabi ni Roka na tila siya ay medyo magaling, at sinabi niya na siya ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit naisip niya na siya ay nagbubuga pa rin ng kalokohan at tinasa ang kanyang kapangyarihan sa mahika, na 10,000 lamang. Pero naisip niyang mas malakas pa rin siya kay Ryuji. Sinabi ng komentarista na isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa ikalawang laban, at ang paraan ng pakikipaglaban ng kalahok ay nakakuha ng maraming atensyon. Kaya ang laban na ito ang magpapasya kung sino ang mananalo kung magsisimula ang ikatlong laban. Pinaputok niya ang bala upang tumama sa kanyang ulo, dahil ito ang pinakamadali at pinakamabisang paraan para talunin siya dahil mababa ang kapangyarihan niya sa mahika, na nangangahulugang magagamit niya rin ang mababang kapangyarihan ng magic craft. Napagtanto niya ang pamamaraang ito, kaya sa halip na gumalaw, nagpasya siyang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay inatake niya siya, ngunit laking gulat niya nang makita siya, dahil hindi siya bahagyang nasaktan. Mukhang hindi siya gumagamit ng magic, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito habang ang mga estudyante ay nagtataka kung ngayon lang siya nataman, ngunit napagtanto nila na hindi siya basa at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nagulat din si Yuka at inisip kung anong teknik ang ginamit niya, dahil sigurado siyang may ginawa siya. Pagkatapos ay inatake siya ng kanyang kapatid na babae, at iniwasan niya silang lahat. Napagtanto ni Roka na iniiwasan niya ito nang hindi gumagamit ng anumang mahika. At napagtanto ng kanyang nakababatang kapatid na babae na kaya niyang kontrahin ang isang magic craft gamit ang isa pang magic craft. Kahit na mayroon siyang mga pagkakaiba sa kapangyarihan, maaari pa rin niyang lipulin ang mga ito. Naisip niyang common knowledge na ang sino mang masasaktan kapag hindi nila ito ginawa. At naisip ng kanyang kapatid na babae na ang isang antas ng dalawang pamamaraan ay nangangahulugang isang pagkakaiba sa bilis at masa, kaya walang paraan upang makatakas ng hindi nasaktan, at iniisip niya kung wala siyang takot. Nagtataka ang bida kung ano ang maaaring iniisip niya at sa tingin niya ay posible itong maiwasan hanggat maaari niyang maramdaman at matukoy ang kapangyarihan ng mahika. Ngunit ang isang tao ay nangangailangan din ng lakas ng loob. Inatake niya siya ng 3rd level Asher Splash at naisip na hindi niya ito maiiwasan. At laking gulat ng mga estudyante nang makitang ganoon kataas ang level na ginagamit niya at sinabing masama kung direktang tamaan siya. Tumawa siya at sinabing hindi niya ito maiiwasan, ngunit bigla siyang tinamaan ng kanyang mahiwagang bala, at siya ay lumitaw.
Nagulat siya at sinabing walang paraan para maging maayos siya pagkatapos ng pag-ataking ito, at tinanong niya siya kung paano niya ito nagawang iwasan. Nakakalungkot na gumamit siya ng magic drain na may kakayahang kumonsumo ng magic craft, at dumaan siya sa gitna ng magic na iyon, at nang tumingin siya sa likod ng gitna mula sa kung saan siya lumakad papunta sa kanya, ito ay ganap na buo. Natawa siya sa pag-aakalang dumaan siya sa kanyang mahika at tinanggap ang kanyang pagkatalo. At inihayag ng nagkomento ang kanyang tagumpay at sinabing walang sino man ang mag-aasam ng tagumpay na ito. Lumapit si Maizu Yuka sa kanila at tinanong kung okay lang sila. Sinabi niya sa kanya na ayos lang sila at nanalo siya, at kontento na siya sa kanyang tagumpay. Sinabi ng kanyang kapatid na babae na, tulad ng ipinangako, hindi na siya magsasalita pa at malayang gawin ang gusto niya, at napabuntong hininga siya. Napakababaw daw ng sugat ni Yuka at tinanong niya ito kung baka nagtitimpi ito. Hindi tulad noong panahon ng kanilang pag-aaway, kapag siya ay nabigla at ayaw tanggapin ito, sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na mas lumakas siya sa loob ng 2 linggo. Na-realize na rin niya siguro, kaya dapat itigil na niya ang pagiging overprotective. Salamat po sa panonood.